President Bongbong Marcos calls for a more intensified implementation of disaster risk reduction protocols. In a speech at the 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction, Marcos stressed the need to increase investments, develop financing mechanisms, and ensure inclusivity to reduce disaster risk. He adds that in accepting the role as steward of the Loss and Damage Fund Board, the Philippines remains committed to managing the fund well to help vulnerable countries deal with the impact of climate change. We must significantly increase our investments and develop financing mechanisms in disaster risk reduction. Sustained and predictable data and financing would help address disaster risk better. This entails ensuring that developing countries, particularly the least developed countries, landlocked countries, and small island developing states are provided greater access to these resources to advance their policies and build disaster resilience. Tsaka hindi naman across the board ang hinihingi ng ibang nations na babaan natin yung prices and access to technology that will help them combat yung climate change at mga disasters. Ang sinasabi lang, let's balance out the payment schemes. Kunyari, pag mas mahirap ang isang bansa, mas mura or mas easier ang terms para maka-access siya ng mga kailangan niya to help them fight yung mga disasters. Mga countries na able naman, then 'di ba, they can pay na kung ano yung full price, kung ano yung kung kakaya naman. Yun naman sinasabi. Let's use the fund that we have, yung minamanage, para sa mga countries na nangangailangan na talaga na mag-adapt. Yung kumbaga kung kaya naman natin tulungan, di ba? Kasi kaya ka nga you're in that position, di ba, to help other people as well. Pero yun nga, yung pagdating nga sa pagtugon sa mga disaster dito sa ating bansa, especially also, of course, sa buong mundo, yung mga climate disaster na yan. And we've seen also, di ba, dun sa recent UNICEF poll, na karamihan sa mga kabataan ngayon talaga, ang nakikita nilang future problem would be climate change. So, yun nga, lagi natin sinasabi nga dito, diba? If you fail to plan, you plan to fail. So, ngayon pa lang talaga dapat, na tayo, on our toes na lagi pagdating dito sa mga usapin na to. I remember, isa sa mga advocacy siya ni former, and the late former President Benigno Aquino. It was yung disaster mitigation, diba? He was very vocal about it. And he was planning about it. Pero it did not gain traction sa lower house of Congress, kaya hindi masyado napansin. He even, di ba, na-implement yung Project NOAA. May Project NOAA pa, and then he had a manual daw, a book that he wants to distribute sana sa mga LGU para yung zoning ng mga disaster-prone areas, di ba, wag doon daw magtayo. And then areas na tutukuyin niya kung saan pwede maglagay ng disaster mitigation evacuation centers daw. Ang hirap kasi sa atin na nangyayari, di ba, tingnan mo noon, recently nagkaroon tayo ng bagyo. Pinag-usapan na naman natin yung flood control project. Ngayon na walang bagyo, walang masyadong ulan, medyo die down na naman yung topic ngayon. Diba, parang nagiging reactive lang tayo lagi dun sa mga nangyayari. Ang problema daw kasi sa sobrang baon daw sa utang in previous administrations, saka sa tindi ng corruption, 'di ba? Lahat ng projects that were supposed to be may long-term effect like yung flood control, lahat daw karamihan daw napunta sa corruption, saka infrastructure. We're still dealing Hindi with na ako nagugulat pa. Look, in case in point daw yung mga flyover at overpass na ginawa sa EDSA na almost iisang within the span of 3 or 4 months sabay-sabay ginagawa kasi nasisira. Dati kasi yung mga ibang bridges dapat pala years ago na repair. Problema dahil sa pondong hindi alam sa napunta or yung nasa intelligence fund. Si contractor na tinuturo ni Rowena Guanzon na tumatakbo na sa Congress, 'di ba? Nasa intelligence fund, nasa ayuda, ganyan yung mga nangyayari, 'di ba? Okay lang maayuda, pero yung ayuda over ayuda na nag-overlap, yan ang tinitingnan natin. Bakit? Yan nga daw ayuda bagong pork barrel yan ngayon 'Di ba? Kasi sinasabi nila ayuda over ayuda. Bakit hindi na lang iisang ayuda na may specific provision sa mga kung anong pangangailangan. Saka importante yung napunta na tayo sa usapin ng ayuda, yung hindi dole out lagi, diba? Yung para mas mapapakikinabangan Dami ng mga nga nagagalit natin. Kada ayuda daw, iba-ibang mukha ng mga politiko Iba-ibang congressman daw namimigay So from disaster to ayuda. Pipunteriya lang natin yung planning. The way the country plans is very delayed already. Exactly. Alright, sige, let's continue with our countdown.